Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 271 hanggang Kabanata 280. Kabanata 271. Sa sandaling ito, ang mga estudyante sa paligid ay sa wakas ay naniwala sa kakayahan ni Yehan na give-a ng Taekwondo Club. Sa ganitong nakakatakot na kapangyarihan ng pagsira, hindi nabanggitin ang pagbagsak ng Taekwondo Club, pati na rin ang basketball court ay gagawin. Tao pa ba ang lalaking ito? Tumingin si Zhang Yuming sa eksena na ito ng may gulat na mukha. Ang bagong freshman na ito ay medyo agresibo. Ang makapangyarihang kapangyarihan ng pagsira na ito ay hindi kapanipaniwala. Siyempre, ito ay talagang hindi kapanipaniwala para sa mga ordinaryong tao, ngunit sa ilalim ng lupa, ito ay isang patak lamang sa isang balde, at ang kapangyarihan ng pagsira ng mga mandirigma ay lumalampas sa ganitong uri ng eksena. Matapos takutin ang grupo ng Taekwondo Club, lumingon si Yehan at lumabas ng Taekwondo Club. Sumunod si Liu Mang sa likod na nakataas ang ulo, na parang siya ang responsable sa nangyari sa Taekwondo Club. Pagkalabas ng Taekwondo Club, papunta na sana si Yehan pabalik sa dormitoryo. Ang mga tao sa Taekwondo Club ay natakot sa kanya. Tiyak na hindi na nila magagawang guluhin si Exihan yan. Sa katunayan, nang dumating siya sa Fudan University, ang ideya ni Yehan noong una ay maging isang taong mababa ang profile, at umalis pagkatapos makumplito ang gawaing ito, ngunit ang mga bagay ay hindi naganap ayon sa plano. Ang taong nakalaan na maging bida ay sisikat ang kanyang sariling liwanag saan man siya naroroon, walang makakapagpigil. Hindi pa umalis si Liu Mang, at patuloy na nakikipag-usap kay Yehan. Yehan, ang ginawa mo kanina ay napakaganda, mas gwapo pa kaysa sa star ng Kung Fu na si Li Delong, at pinatay mo si Park Shengxiong sa isang sipa. Paano kung turuan mo ako ng 2 trick kapag may oras ka? Hindi mo matututunan. Tiningnan ni Yehan ang matabang katawan ng lalaking ito, gusto niyang matuto ng martial arts, at kailangan niyang makamit ang ilang mga tagumpay, maliban kung si Liu Mang ay sanayin sa ilalim ni Sun Bumir at iba pa, ngunit ang lalaking ito, paano kaya ang isang taong hindi makatiis ng paghihirap sa unang tingin ay makakayanan ang ganitong uri ng pagsasanay? Aba, narinig ko na kailangan kang maging bata para magsanay ng Kung Fu. Yehan, hindi ka ba bata? Tumingin si Liu Mang kay Yehan ng may pagtataka. Lumabas ka, sinaman ng tingin ni Yehan ang lalaking ito, at sinabi, sino ang nagsabi sa iyo na kailangan kang maging bata para magsanay ng Kung Fu? Iyon ay matrabaho tulad ng isang gintong kampana. Hoy, akala ko ikaw ay isang birhen, kaya hindi pala. Ngumisi si Liu Mang, at pagkatapos ay sumunod kay Yehan patungo sa dormitoryo. Ang dormitoryo ni Liu Mang at Yehan ay hindi nasa iisang silid, ngunit hindi sila kalayuan. Nang dumating si Han sa dormitoryo, naroon na ang 3 iba pang mga kasama sa silid, at naglalaro sila ng mga laro sa dormitoryo ngayon. Nang makita sina Yehan at Liu Mang na papasok, tumigil ang 3. Ang 3 ito ay mula rin sa departamento ni Yehan, at nag-a-attend pa sila ng klase sa isang silid-aralan ngayong umaga. Kumusta, bagong dating? Ang pangalan ko ay Chen Jixiong. Isang matangkad na binata ang ngumiti kay Yehan. Ang pangalan ko ay Shugang. Ang pangalan ko ay Bimawan. Bimawan. Tiningnan ni Yehan ang huling payat na lalaking nagsabi ng kanyang pangalan. Halos magkapareho ang pangalan ng lalaking ito sa pangalan ni Liu Mang. Tumingin si Liu Mang sa 3 tao at nagsabi ng may inggit, aba, ang swerte ninyong 3 na magkasama sa dormitoryo kasama si Yehan, Bimawan, bakit hindi tayo magpalit at ikaw ay tumira sa akin, gagana ba iyon? Hindi ka mahilig maglaro ng mga laro. Ang ikatlong kapatid ay isang koponan, at hindi tayo maaaring mawala ng sinuman. Umiling si Bimawin at sinabi, lahat sila ay nasa iisang departamento, kaya kilala rin nila si Liu Mang, ngunit hindi sila gaanong magkakilala. Kumusta, ang pangalan ko ay Yehan. Ngumiti si Yehan sa 3. Sabi ni Chen Jixiong nang may ngiti, mula ngayon, tayong 4 ay magiging mga kasama sa silid na magkakasama sa hirap at ginhawa. Shugang at Bimawan, tumigil na kayo sa paglalaro, tara na, para ipagdiwang ang pagdating ng isang kapatid sa ating dormitoryo, lumabas tayo para uminom ng kaunti at magdiwang. Panipi. Hoy, sang-ayon ako dito. Si Liu Mang ang unang nagtaas ng kamay.
Sa wakas, napag-usapan nila at nagpa siya na pumunta sa pinakamalapit na restaurant para kumain muna, at pagkatapos ay pumunta sa karaoke. Siyempre, magiging masyadong boring ang pagkain ng karaoke kung walang magagandang babae. Nagsimula siya kasama ang kanyang babaeng kasama, sina Yehan at Liumang lang ang walang babaeng kasama. Ang lugar na kakainan ay isang mamahaling restaurant. Nag-order sila ng ilang seafood at ilang bote ng red wine. Makikita na ang tatlong pamilyang Chen Jixiong ay mayayaman. Kahit si Liumang ay mayaman, at siya ay isang second-generation rich man. Pero na, ipagdiwang natin ang pagsali ni Yehan sa ating dormitoryo. Magtataas tayo ng baso. Cheers! Lahat ay uminom ng isang baso ng red wine sa isa't isa, at ang masiglang kapaligiran ay naging masigla. Matapos umikot ang mga baso ng alak, ang tatlong lalaking may kasintahan na si Liu Jixiong ay nagsimula ng yakapin ang kanilang mga kasintahan, tumatawa, nagbibiroan at nagkukwentuhan tungkol sa pag-ibig. Sina Yehan lang at Liumang ang nanunood sa kanila na nagsasaya habang umiinom ng red wine. Aba, ang galing pala magkaroon ng kasintahan. Nang makita sina Liu Jixiong at ang tatlong lalaki na nagpapakita ng pagmamahal, nagsabi si Liumang ng may inggit at emosyon. "Edi humanap ka." Nagkibit ng balikat si Yehan at ngumiti. Sabi ni Liumang nang may pagmamayabang, "Hindi ako nagyayabang, gusto ko talagang maghanap. Maraming babae ang umakyat sa kama ko, pero wala sa kanila ang tapat. Ang gusto ko ay dalisay na pag-ibig na mas mahalaga kaysa sa pera." Bihira na makita ang dalisay na pag-ibig sa materyalistikong panahong ito, ngunit hindi ito imposible. Ang susi ay nakasalalay sa kung makakahanap ka ng tamang tao. Ang bastardo ay may mata para sa munggo. Wala itong kinalaman sa materyal na pera, kaya darating ang dalisay na pag-ibig. Ngumiti si Yehan at tumango. Bigla niyang nakita ang isang pamilyar na figure na dumadaan sa harap niya. Ang taong ito ay si Joe Yuner, nakasuot ng propesyonal na suit, mukhang marangal, walang pakialam, at kaakit-akit. Siyempre, natuwa si Yehan nang makita si Joe Yuner, gusto niyang tumayo at bumati, pero nang makita niya ang isang binata na sumusunod kay Joe Yuner, nanginginig ang kamay ni Yehan, at halos may buhos niya ang red wine sa loob. Ang binata na ito ay 26 o 7 taong gulang, mga 1.8 metro ang taas, gwapo, nagkukwentuhan at tumatawa kay Joe Yuner. Hindi komportable si Yehan sa panunood, kahit na alam niyang hindi siya ipagkakanulo ni Joe Yuner, pero hindi pa rin niya mapigilan ang pagiging maasim. Kabanata 272. Yehan, anong problema? Nang makita na medyo hindi maganda ang ekspresyon ni Yehan, nagtanong si Liumang nang may pagdududa. "Wala, pupunta lang ako sa banyo, kumain muna kayo." Matapos magsalita, umalis si Yehan sa kanyang upuan at naglakad patungo sa isang sulok na hindi kalayuan. Walang nakaupo sa mesa na ito, at ang exit sa unang palapag ng restaurant ay makikita mula rito. Sa oras na ito, lumabas lang sina Joe Yuner at ang binata sa restaurant, at pagkatapos ay binuksan ng binata ang pinto ng kotse, sumakay si Joe Yuner, at sabay silang umalis. Nang makita ito, medyo hindi komportable si Yehan. Kahit na paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na si Joe Yuner ay narito para makipagnegosyo, ito ay isang social gathering lamang, ngunit natapos na ang social gathering, kaya kinakailangan bang magkasama silang umalis sa ganitong oras. Sino siya? Ang anino ng binatang iyon ay lumitaw sa isipan ni Yehan kanina lang. Ang taong ito ay may marangal na ugali at gwapo ang hitsura, parang isang kanluraning Ginoo. Ang isang taong may ganitong ugali ay dapat na may hindi pangkaraniwang background. Hindi kailanman nagduda si Yehan sa kanyang relasyon kay Joe Yuner, ngunit ang biglang paglitaw ng binata ay nagparamdam kay Yehan na may hindi simple sa lahat ng ito. Nagsindi ng sigarilyo si Yehan para sa kanyang sarili, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Joe Yuner. Matapos mag-ring ng 2 beses ang telepono, ang boses ni Joe Yuner ay narinig mula roon. "Ano ba? Yehan? Nasanay ka na ba sa pamumuhay sa paaralan? Okay lang, namimiss lang kita kaya tinawag kita, busy ka ba ngayon?" Sabi ni Yehan. Sa kabilang panig ng telepono, sinabi ni Joe Yuner pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, "Oo, ang kumpanya ay may ilang bagay pang dapat asikasuhin, huwag kang mag-alala, kasama ko si Mo Shu, maaari kang mag-aral ng mapayapa sa paaralan, sa panahong ito masyado kang pagod, magbakasyon ka lang sa iyong sarili." Nang marinig ito, ang puso ni Yehan ay parang tinusok ng karayom, hindi niya man lang naramdaman ng masunog ang sigarilyo sa kanyang kamay, ngumiti siya ng may pag-aalangan. "Okay, huwag kang masyadong mapagod, umuwi ka ng maaga para magpahinga." "Sige, magandang gabi." Matapos magsalita, ibinaba ang telepono.
Habang nakikinig sa binging boses na nagmumula sa telepono, mahigpit na hinawakan ni Yehan ang nag-aapoy na puwit ng sigarilyo sa kanyang kamay. Yuna, bakit ka nagsinungaling sa kanya? Malinaw na kakalabas lang ng restaurant, pero sinabi sa sarili na nasa kumpanya pa rin siya, halatang may ibang lalaki kasama siya, pero sinabi na si Mo Shu ang kasama niya, anong nangyari dito? Hindi magsisinungaling si Joe Yuner sa kanya ng walang dahilan, ngunit hindi pa rin komportable si Yehan na ma-deceive ng unang pagkakataon ni Joe Yuner. Umupo ng tahimik si Yehan sa sulok na iyon ng kalahating oras, at natapos ng kumain sina Liu Jikshong at ang iba pa nang bumalik sila sa kanilang mga upuan. Yehan, nahulog ka sa Cubeta, at sobrang tagal mo bago bumalik. Kung hindi ka babalik, hahanapin ka naming lahat. Tumayo si Liu Mang at sinuntok siya, tiningnan siya at sinabi, anong problema, okay ka ba? Okay lang. Umiling si Yehan, itinabi ang pagkabalisa sa kanyang puso. Okay lang, magpalit tayo ng ibang lugar para maglaro. Matapos magsalita, sabay-sabay na umalis ang 5 lalaki at 3 babae sa restaurant at nagpunta sa isang nightclub para magsaya. Sa loob, baliw na gumalaw ang kanyang katawan, pinalabas ang pagod ng araw. Pagdating sa nightclub, naglaro sina Liu Jikshong at ang iba pa, naghahanap din ng kagandahan si Liu Mang, at nagiinom lang si Yehan sa bar. Ang nakita niya kanina ay nagpasakit sa kanyang puso, at walang nagkukwentuhan tungkol dito. Kaya, maaari lang niyang gamitin ang alak para manom ang kanyang sarili, isang tasa pagkatapos ng isa pa, ang hitsura ng pag-inom ay parang pag-inom ng tubig, ang mga waiter sa bar ay nagagalak lahat, nakakita na siya ng maraming umiinom, ngunit tulad ni Yehan ito ay ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong umiinom. Sa loob lamang ng kalahating oras, nakainom na si Yehan ng hindi bababa sa 2 kahon, at hindi man lang siya nagpunta sa banyo. Pakibigyan ako ng inumin. Isang babaeng naka-estilo ang lumapit sa bar. Dapat siyang nasa 28 o 9 na taong gulang, nakasuot ng peak cap at may travel bag sa kanyang likod. Sa ilalim ng nagkikislap na ilaw, hindi ko makita ng malinaw ang hitsura ng babae, ngunit hindi ko masasabing maganda ang kanyang pangangatawan. Nakasuot siya ng madilim na jeans at puting shirt na nakatali sa kanyang baywang, makikita na ang babaeng ito ay isang taong mahilig maglakbay. Nagdala ang bartender ng isang baso ng alak, ngunit bago uminom ang babae, kinuha ito ni Yehan na nasa tabi niya at ininom ng isang lagok. Guwapong lalaki, parang ang iniinom mo ay ang bar na gusto ko. Tumingin ang babae kay Yehan, ngunit medyo lasing na si Yehan sa sandaling iyon, at hindi niya ginamit ang kanyang espiritual na enerhiya upang labanan. Ang pagiging makainom ng napakaraming alak ay ang kanyang sobrang lakas na. Ang kanyang pangangatawan ang sumusuporta sa kanya. Samahan mo akong uminom, ako ang magbabayad ngayon. Tumingin si Yehan sa babaeng nasa tabi niya ng may mga lasing na mata, at pagkatapos ay nag-snap siya ng kanyang daliri para hilingin sa bartender na maghatid ng ilang alak. Tiningnan ng babae si Yehan ng may kakaibang tingin, ngumiti siya, syempre, masarap magkaroon ng libre. Habang sinasabi niya iyon, kinuha ng babae ang baso ng alak at nag-inom kasama si Yehan. Nakita rin niya na medyo lasing na si Yehan. Matapos uminom ng isang tasa, uminom si Yehan ng pangalawang tasa, ang pangatlong tasa, at ang pang-apat na tasa, na parang hindi siya mapigilan. Nang makita ito, kumunot ang noo ng babae, inagaw ang alak mula sa kamay ni Yehan at ininom ito ng mag-isa, at pagkatapos ay sinabi, "Guwapong lalaki, madaling magkaroon ng aksidente kung umiinom ka ng ganito. Dahil ikaw ang nag-aya sa akin na uminom, dapat tayong uminom." Uminom ng dahan-dahan ng magkasama, ang alak ay para sa panlasa, hindi para sa pag-inom. Sige, kagandahan, uminom tayo. Isang uri rin ng kapalaran ang magkita dito. Ngumiti si Yehan ng may pag-aalangan, at nag-inom kasama ang babae, ngunit marahil dahil medyo lasing siya, ang kanyang kamay ay nahulog na sa balikat ng babae. Ito ang unang pagkakataon para kay Yan Zihan na maging malapit sa isang estrangherong lalaki ng ganito, ngunit ang masculine aura na ipinararamdam ni Yehan ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam at napakaakit. Wala pa siyang pakikipag-ugnayan sa isang lalaki sa nakalipas na 28 taon, ang hiningang ito ay parang nakakahumaling na gamot sa kanya, parehong natatakot siya at medyo naghihintay. Guwapong lalaki, ano ang pangalan mo? Narito ka para malasing, marahil nawalan ka ng pag-ibig. Tumingin ang babae kay Yehan ng may kabaitan at sinabi ng ganito. Nag-inom pa ng isang tasa sina Yehan at ang babae, nagtawanan sa kanilang sarili, at sinabi, kalimutan mo na ang pangalan, broken love. Deception, marahil mas masakit kaysa sa broken love. Naramdaman mo na ba ang ganito? Hindi.
Umiling ang babae, may pinanibik sa kanyang mga mata, uminom siya ng isang baso at sinabi, sa totoo lang, gusto kong subukan kung ano ang pakiramdam na binanggit mo, pero parang ang lalaking para sa akin ay wala pang ipinanganak. Kabanata 273. Sa gayon, kapag tumanda ka, mag-isa ka na lang. Ngumiti si Yehan ng bahagya, pinapayagan ng alak na manom ang kanyang mga nerbiyos. Ikaw naman, hindi mo alintana ang pagiging malungkot pero sinisiraan mo pa ako. Binigyan ng babaeng iyon si Yehan ng walang pakialam na tingin. Umusog si Yehan, nagbuhos ng isang baso ng alak para sa babae at sinabi, wala akong intensyon na saran ka, kundi sinasabi ko lang ang mga salita mo. Pero na, kagandahan, sana ay makilala mo ang iyong makabuluhang iba sa lalong madaling panahon, cheers. Ang dalawa ay umiinom ng isa-isa, nagkukwentuhan at nakikipag-usap sa isa't isa na parang mga matagal ng magkakaibigan. Sa ilalim ng impluwensya ng iba't ibang komplikadong pag-iisip, sa huli, ang dalawa ay umusad mula sa pagkukwentuhan hanggang sa maging magkasintahan. Siyempre, marami ring ininom na alak si Yan Zihan sa prosesong ito, bahagyang lasing ang kanyang mga mata, at nagsimula na siyang mangganyo. Sa wakas, sabay na umalis ang dalawa mula sa nightclub at pumasok sa isang hotel. Ang susunod na bagay, siyempre, ay parang apoy na nagtagpo ng tuyong kahoy. Nang magising si Yehan kinabukasan, pasado 10:00 na ng umaga. May malabong alaala siya kung ano ang nangyari noong nakaraang gabi. Sino ang babaeng iyon? Ang nagdismaya kay Yehan ay walang ibang tao sa silid kundi siya lamang. Sa Shanghai Airport, unti-unting umalis ang isang eroplano mula sa lupa at lumipad patungong Yanjing. Sa eroplano, si Yan Zihan ay nakasuot ng pit cap, nakatingin sa syudad sa labas ng bintana, ang kanyang perpektong mga tampok ay nagpakita ng kaunting pag-urong, at pagkatapos ay naglalakad sa labas ng 5 taon, hindi niya natagpuan ang kanyang tunay na pag-ibig, marahil, ang perpektong lalaki sa kanyang ideal ay hindi talaga umiiral sa mundong ito, dapat ituring na ang one-night love affair sa Shanghai City bilang isang panandaliang pagkikita sa buhay. Ngayon, pagkatapos ng 5 taong pag-alis, panahon na upang umuwi. Ang romantikong affair na ito ng gabi ay nagpasalubong kay Yehan. Swerte ba siya na natulog siya kasama ang isang birhen? Kung ito ay isang babaeng mahilig maglakbay sa mga nightclub o kung ano paman, ituturing ni Yehan ito bilang isang one-night stand at kunin ang kailangan niya, walang psikolohikal na pasanin. Gayunpaman, ang nanay ng babaeng ito ay isang birhen na kinuha ko sa unang pagkakataon. Tahimik siyang nanigarilyo sa hotel, pagkatapos ay nagbihis si Yehan at lumabas ng hotel, at nagpunta sa reception desk ng hotel. Sa service desk, isang babaeng naka-business attire ang nasa duty. Nang makita niyang papalapit si Yehan, napansin niya ang isang tingin ng paghamak. Tumingin sa kanya ang babae na parang tinitingnan ng isang magandang lalaki. Ang magandang babae ay humiling na magbukas ng silid at magbayad ng bill. Hello, gusto ko sanang tanungin kung ang babae sa room 503 ay umalis na. Lumapit si Yehan sa information desk at nagtanong. Umuwi na. Tumugon ang babae nang walang pakialam. Umiling si Yehan at sinabi, maaari ko bang malaman ang kanyang pangalan? Bakit, hindi mo pa alam ang pangalan niya kahit na natulog kayo? Binigyan ng babaeng iyon si Yehan ng mapaghinalaang tingin, at sinabi, pasensya na, hindi namin basta-basta ibinubulgar ang mga lihim ng aming mga bisita. Wala nang pakialam si Yehan sa pag-uusap sa kanya, kaya't kumuha siya ng 500 yuan mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa service desk, at sinabi, ngayon maaari ko nang malaman ang kanyang pangalan, tama ba? Nang makita ng babae na kumuha si Yehan ng 500 yuan, lumiwanag ang kanyang mga mata, agad niyang itinago ang pera at sinabi, sandali lang. Matapos ang kanyang sinabi, nagsimula ang babae na suriin sa computer, kalahating minuto ang lumipas at ngumiti siya kay Yehan. Ang bisita sa room 503 kagabi ay si Yan Zihan, 28 taong gulang na ngayon, sir, sana ay maging kapaki-pakinabang ang impormasyong ito sa iyo. Umiling si Yehan at umalis ng hotel. Sa daan pabalik sa paaralan, tumanggap si Yehan ng isang kakaibang tawag, at nang kumonekta siya, narinig niya ang nag-aalalang boses ni Shen Tianao mula sa loob, Yehan, ako si Shen Tianao, may gustong pumatay sa akin ngayon, kailangan mo akong iligtas, pinatay ko ang aking guro para sa iyo. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, para sa akin, dapat para sa iyong sarili. Buwisit, Yehan? Ano ang ibig mong sabihin? Ang boses ni Shen Tianao ay umuungal sa telepono, maaaring maisip kung gaano siya kagalit sa sandaling iyon. Sinabi ni Yehan, wala namang anuman. Kung makakarating ka sa Shanghai City ng buhay, ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, kailangan mo na lang umasa sa iyong kapalaran.
Matapos sabihin ito, ibinaba ni Yehan ang telepono. Si Shen Tianao, isang lobo, paano ko siya ililigtas? Ngunit dahil tumawag si Shen Tianao sa kanya para humingi ng tulong, tiyak na may nakakaalam sa Northwest na pinatay niya ang Northwest Dr. King, ang kapalaran ng mapanlinlang na kontrabida na ito ay dapat na magtapos na rin. Nang dumating siya sa dormitoryo ng Fudan University, wala sina Liu Jixiong at ang iba. Dapat ay hindi pa sila bumabalik magdamag. Ang tatlong lalaking ito ay lahat ay may kanya-kanyang kasintahan. Sa tingin ko, tiyak na umupa sila ng silid kagabi. Si Yehan, na walang magawa, ay nagpunta na lamang sa klase. Sa silid-aralan, nandoon din si Li Xinran, tahimik at kalmado pa rin, parang walang makakagambala sa kanya. Nang dumating si Yehan sa silid-aralan, umupo siya sa tabi niya. Nakababa siya at hindi ginambala ang kanyang pagbabasa. Kabanata 274. Ngunit nang umupo si Yehan sa tabi ni Li Xinran, naging sanhi ito ng inggit at selos sa mga tao sa silid-aralan. Siyempre, kumalat na ang balita na pinabagsak ni Yehan si Park Chengxiong sa loob ng ilang segundo noong nakaraang araw. Bagamat sila'y naiinggit at nalulungkot, wala silang lakas ng loob na guluhin si Yehan. Biruin mo, ang video ng biglaang pagsipa sa Taekwondo Club ay patuloy na pinapanood sa campus website. Kung lalapitin siya, sino ang makakapidyaw sa kanya? Ngunit para sa mga inggit at selos na tingin ng mga lalaking katropa, sa silid-aralan, maraming mga estudyanteng babae ang nakatingin kay Yehan na may mga kumikislap na mata, na tila nais siyang lumunin. Kahit na isang araw pa lamang si Yehan sa Fudan University, tila naging tanyag na siya sa paaralan. Normal lang na may humahanga sa kanya kung kaya niyang ibagsak si Park Chengxiong. Nabalitaan ko na maganda ang reputasyon mo sa Taekwondo Club kahapon. Isinara ni Li Xinran ang libro sa kanyang kamay, tumingin siya kay Yehan na nakaupo sa tabi niya, ngumiti ng bahagya, at inalis ang tingin. Sabi ni Yehan ng may ngiti, hindi lang naman reputasyon, pero okay na ring takutin ang mga taong iyon. Ang sagradong lugar ng Fudan University, hindi natin dapat hayaan ang ganitong grupo ng mga tao na mamuhay ng walang takot dito, kung hindi, ano ang pagkakaiba ng paaralang ito sa pugad ng mga tulisan. Parang talagang nais mong protektahan ang magandang estudyante mula sa mga karaniwang tao. Ngumiti si Li Xinran ng tahimik. Sabi ni Yehan ng may damdamin, kung ang isang mahirap na babae ay hindi mapoprotektahan at hayaan siyang gawin ang gusto niya, ano sa tingin mo ang mangyayari sa kanya sa huli? Sabi ni Li Xinran, hindi ko alam na mayroon ka palang pusong makatarungan, pero masyadong marami ang hindi pagkakapantay-pantay sa mundo, at ang mga masamang tao ay malaya, kaya mo bang kontrolin ang mga ito? Sabi ni Yehan, syempre, hindi ko kayang kontrolin ito, pero sa tuwing may makikilala akong tao, susubukan kong kontrolin. Kung lahat ay nananatiling alof, gaano kalupit at walang puso ang lipunang ito. Ang isang tao ay isang tao na makakatulong. Hindi ako ang tagapagligtas ng mundo, makakagawa lamang ako ng aking makakaya. Tama nga. Umikot si Li Xinran sa kanyang textbook at nagsabi, sabi ng Buddha, kung nais mong maging Buddha, dragon, at elepante, dapat ka munang maging kabayo at baka ng lahat ng nilalang. Kung mayroon kang ganitong pag-iisip, hindi magiging masyadong malungkot ang iyong buhay sa hinaharap. Umaasa akong makita ka sa hinaharap sa araw na ikaw ay magiging tanyag, magiging Buddha at dragon elephant, upang makakatulong ka sa mas maraming tao. Ngumiti si Yehan at sabi, sa totoo lang, medyo nabibitin ako sa mga usapan sa iyo, isang taong may kaalaman at talento. Ang daming malalaking tao na nakatayo sa ibabaw ko. Kaya sa tingin mo, magkakaroon ako ng makulay na kinabukasan. Pakiramdam. Tumingin si Li Xinran kay Yehan at sinabi, anumang malaking tao ay nagsisimula mula sa ibaba, ngayon tumitingala ka sa malaking tao na may nagniningning na aura, bakit hindi ka magsimula mula sa mga baka at kabayo? Ang pag-akyat ay isang landas ng unti-unting pag-akyat, isang yugto ng pagbuo ng kapital at pagpapakita ng kakayahan. Kahit na iniwan ng iyong ama ang isang piraso ng mundo, kung wala kang kakayahan at kulang sa lakas, at alam mo lamang na maging mapang-api, paano kita mapapaniwala? Kaya, kung nais mong maging dragon o elepante, dapat ka munang maging baka at kabayo. Ito ay isang hindi maiiwasang proseso. Naniniwala akong magagawa mo ito. Huwag maliitin ang mga babae, ang kanilang intuition ay napakatumpak. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan. Ang talino at kaalaman ni Li Xinran ay talagang nagbigay liwanag sa kanyang isipan. Sa isang pangungusap lamang, nakikita niya ang mga pag-akyat at pagbagsak ng buhay ng napakalinaw. Kung nais mong maging dragon, dapat ka munang maging baka at kabayo. Ito ay isang klasikong pahayag.
Sa madaling salita, siya ay isang baka at kabayo lamang ngayon, at patuloy na nagsusumikap na umakyat, pero hanggat siya ay hindi namamatay, isang araw, naniniwala siyang makakatalon siya sa kanyang mga kalaban isa-isa, at sa huli ay magiging dragon elepante na hindi pinapansin ang lahat ng nilalang. Habang nasa klase, si Liu Mang ay nagpunta rin, ngunit nang makita niyang nakaupo sina Ye Han at Li Xinran na magkasama, may katwiran siyang hindi na sila guluhin, umupo siya sa isang upuan sa likod at nagpatuloy sa pagtulog. Hindi naaalala ni Ye Han kung ano ang sinabi ng guro sa klase. Ang kaalaman sa unibersidad ay parang Biblia para sa kanya na hindi nakapagtapos mula sa junior high school. Ang pagsasara ng mga mata at pagpapahinga ng isip ay isang totoong bagay, at ang isang klase ay ginugol sa ganitong kalagayan. Tumayo si Li Xinran upang ayusin ang kanyang mga libro at tala, at si Ye Han ay nagunat ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, may isang sigaw mula sa silid-aralan, "Tingnan mo, nandito na ang Commoner School Beauty." Tumingin si Ye Han, at tiyak na sa pintuan ng silid-aralan, may isang lalaking nakasuot ng simpleng tiyak na nakatingin sa silid-aralan. "Nandito ako para hanapin ka," sabi ni Li Xinran habang inaayos ang kanyang mga libro. "Bumilis ka, huwag mong hayaang maghintay ang tao." Tinanong ni Ye Han, "Saan ka pupunta pagkatapos ng klase?" "Sa library." Ngumiti si Li Xinran at sinabi, "May isa pang klase mamaya. Pagkatapos makinig dito, baka lalabas ako para maglakad-lakad, o baka manatili sa library para magbasa." "Ano, gusto mo bang maging tagapagtanggol ko? Narinig kong sinabi mo na mayroon ka ng kasintahan." Nagkibit ng balikat si Ye Han at sinabi, "Maraming gustong maging tagapagtanggol mo, isang magandang babae, pero parang wala silang mabuting intensyon. Kung gusto mong maglakad-lakad, hayaan mong samahan kita. Ito ang aking telepono, tandaan mong tawagan ako kapag lumabas ka." Iniwan ni Ye Han ang isang business card at umalis, na isinustomize ni Zhou Yuner para sa kanya. Nang makita ni Li Xinran na umalis si Ye Han, medyo napahinto siya. Ang lalaking ito ay talagang mapang-api, at ginagawa ang mga bagay sa kabaligtaran na paraan. Kapag siya ay lalabas, tatawagan siya. Maaari bang siya ay nag-uusap sa kanya? O tinatanong siya na tanungin siya? Isang lalaking walang kaakit-akit na anyo. Iniling ng ulo ni Li Xinran na may ngiti, inayos ang kanyang mga libro at lumabas ng silid-aralan. "Hanyan, bakit ka nandito?" Dinala ni Ye Han si Liu Mang sa tabi ni Exi Hanyan. May kaunting pawis pa sa noo ng babae, at tila nagmadali siyang dumating matapos ang klase. Huminga ng malalim si Exi Hanyan, at tumingin kay Ye Han at sinabi, "Narinig kong nakipaglaban ka sa mga tao mula sa Taekwondo Club kahapon, kaya't nandito ako para tingnan ka, sakaling may mangyari sa iyo." Ngumiti si Ye Han at sinabi, "Ang iyong kapatid, ako ay isang master na nakatago sa lungsod, at ang mga tao sa Taekwondo Club ay nagmamataas lamang. Okay lang ako, panahon na para matapos ang klase ngayon. Pero na, ang kapatid ay nag-aanyaya sa iyo na kumain. Hayaan mo akong mag-invite para sa akin, upang magdulot sa iyo ng ganitong malaking problema." Bumaba ang ulo ni Exi Hanyan at sinabi, "Oh, anong sinasabi mo? Gutom na ako, pero na, ako ang nag-aanyaya sa inyo." Ang tiyan ni Liu Mang ay sumisigaw na, ang pinakakinakabahan niya ay ang magugutom, hinawakan niya ang dalawa sa kamay at naglakad patungo sa cafeteria. Sa daan patungo sa cafeteria, tinanong ni Ye Han si Exi Hanyan, "Hanyan, kumusta ang trabaho sa labas? Kung hindi mo gusto, tutulungan kitang makahanap ng iba." Sabi ni Exi Hanyan, "Huwag mag-alala, okay lang ako doon, at malapit din sa paaralan, kaya hindi maantala ang aking klase at trabaho." "Okay, sabihin mo lang kung hindi ka okay." Hinaplos ni Ye Han ang kanyang ulo. Palagi siyang nakaramdam ng awa para sa simpleng nakasuot na babaeng ito. Mula kay Exi Hanyan, nakita niya ang anino ng kanyang kapatid na si Ye Qing, ngunit noon, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ye Qing ay pinoprotektahan niya. Sino mang maglakas loob na mangbuli kay Ye Qing, tatakbo siya ng buong lakas, ngunit si Exi Hanyan, wala siyang sino mang magbabantay sa kanya, ang mahina niyang balikat ay may mabigat na pasanin. Dahil hinaplos siya ni Ye Han sa ulo, hindi tumanggi si Exi Hanyan, at tumanggo ng masunurin. Dahil sa katawan ni Ye Han, hindi niya naramdaman ang hayagang pagnanasa kapag tinitingnan siya ng iba, kundi isang uri ng awa at pagmamahal. Kabanata 275. Sa huli, 3 tao ang kumain sa cafeteria. Pagkatapos ng hapunan, nagmadali si Exi Hanyan patungo sa trabaho. Para sa kanya, mahalaga ang oras, at ayaw niyang sayangin ang kahit isang segundo nito. Matapos kumain, bumalik sina Ye Han at Liu Mang sa dormitoryo. Ang 3 lalaki sina Liu Jixiong ay nag-overnight sa labas kagabi, at ngayon ay bumalik na, patuloy na naglalaro ng mga laro.
Aba, talagang dedikado kayong tatlo, at naglalaro na agad pagkabalik. Pumasok si Liu Mang sa dormitoryo at itinaas ang kanyang gitnang daliri sa tatlo. Napabilib din siya sa mga game fan na ito. Ngumiti si Shugang at nagsabi, alam mo ba, tinatawag itong hobby, hindi mo ba naiintindihan? Maliban sa mga babae, ang ating ikatlong kapatid ay ito lang ang hobby niya. Sa mga sandaling ito, tumingin si Liu Jixong kay Yehan at ngumiti, Yehan, kamusta ang iyong gabi kagabi? Nakita namin na ang babaeng umiinom kasama mo ay napakaganda. Nang marinig ito, nagsalita si Bimawan na may malabog na mukha, oo, nakita ko rin, sinabi sa amin ni Jixong na huwag ka nang guluhin, Yehan, sabihin mo nga, may nangyari ba sa inyo ng kagandahang iyon kagabi? Mas lalo akong nalasing, nakalimutan ko. Nagpanggap si Yehan na hindi namumutla. Nagtanong si Liu Mang nang naguguluhan, bakit hindi ko ito nakita? Aba, hindi nyo alam kung saan kayo nagtatago para makatagpo ng mga magagandang babae, kaya't syempre hindi nyo ito nakita. Hayaan mo, sabihin ko sa iyo na ang taong umiinom kasama si Yehan kagabi ay talagang napakaganda. Nang marinig ng mga ito ang topic na ito, agad na tumakbo si Yehan patungo sa kanyang silid. Talagang nalilito siya sa one night affair kagabi, kaya't dapat bang mag-act na parang walang nangyari. Medyo masyadong malupit iyon dahil ito ang kanyang unang pagkakataon, at syempre, hindi pa rin niya alam kung makikita ba niya muli ang babaeng nagngangalang Yanzihan. Matapos magtagal ng 2 oras si Yehan sa dormitoryo, tumawag ang kanyang mobile phone. Nang sagutin niya ang tawag, narinig niya ang isang pangungusap mula sa kabila, umaalis na ako ngayon, nasa gate ng paaralan. Matapos sabihin ito, ibinaba ni Li Xinran ang telepono. Pagkatapos magsalita ng kaunti sina Yehan at Liu Mang, naglakad sila patungo sa gate ng paaralan. Nang dumating sila sa gate, nakatayo si Li Xinran doon mag-isa, na para bang isang kapansin-pansing tanawin, hindi maiiwasan ng mga estudyanteng pumapasok at lumalabas na tumingin sa kanya. Sa ilalim ng atensyon ng ilang tao sa paligid, naglakad si Yehan patungo sa kanya at nagtanong, matagal ka bang naghihintay? Okay lang, tere na. Tumingin si Li Xinran sa kanya, inayos ang kanyang salamin, at naglakad palabas. Napansin ni Yehan na walang dala ang babae, kundi isang libro lamang, na tila isang aklat tungkol sa Budismo. Aba, talagang swerte ang bagong lalaking ito. Hindi lamang siya sinasabing may ugnayan sa commoner schoolgirl, kundi maging si Li Da Xiaohua ay handang makisama sa kanya. Bakit wala akong ganitong swerte? Okay, kaibigan, huwag nang magreklamo, mayroon siyang lakas, kung mayroon kang kakayahan, subukan mong talunin ang lalaking iyon na si Park Shengxiong. Kalimutan mo na, sino ang ganitong ka-pervert, bumalik na lang tayo at tingnan ang computer para kay teacher kang para maglabas ng sama ng loob. Sa kalsadang maraming tao, tahimik na nakatayo si Yehan sa tabi ni Li Xinran, hindi nagsasalita, tila ang atmosfera ay medyo tahimik at maayos. Dahan-dahang naglalakad si Li Xinran habang tinitingnan ang mga Buddhist scripture sa kanyang mga kamay, paminsan-minsan ay nahuhulog ang kanyang buhok na tumatakip sa kanyang mga mata, na nag-a-attract sa maraming lalaking katropa na madalas na tumitingin. Saan tayo pupunta? Hindi nakatiis si Yehan na tanungin si Li Xinran matapos makagawa ng 7 liko sa kalsada. Nang marinig ito, tumingin si Li Xinran pataas at ngumiti, nandito na tayo. Tumingin si Yehan sa unahan, at may isang parke sa kanyang harapan. Akala niya ay pupunta si Li Xinran dito. Pagpasok sa parke, sinabi ni Li Xinran, ang pagtingin sa Budismo ay nangangailangan ng mas tahimik na lugar na may malawak na tanawin, na makakatulong upang mas malalim na maunawaan. Yehan, gaano ka na ba kaalam sa Budismo? Nagkibit ng balikat si Yehan at sinabi, huwag mo akong tanungin, kahit na naniniwala rin ako sa Budismo, wala akong kaalaman tungkol dito. Sabi ni Li Xinran, kung mayroon kang oras, maaari kong ipahiram sa iyo ang aklat na ito. Marahil ay makakakuha ka ng maraming inspirasyon mula dito. Ang Budismo ay malalim at masalimuot, at nagtuturo ng maraming prinsipyo ng buhay. Ngumiti si Yehan at sinabi, ang Budismo ay tungkol sa pagpapalaya, ngunit sa kasamaang palad, hindi ko maipakawalang loob. Sino ba ang talagang makakapagpawala sa mundong ito? Kaya, naniniwala ako sa Budismo, ngunit wala akong tadhana sa Budismo. Mas mabuti pang maniwala ako sa sarili ko. Ang tadhana ay nasa aking mga kamay, at hindi ito maaaring baguhin ng Buddha. Kung ang Buddha ay talagang makakapagbago ng kapalaran ng isang tao, paano magkakaroon ng ganitong maraming pagdurusa sa mundong ito? Tama ka, ang Buddha ay hindi makapangyarihan. Umupo si Li Xinran sa isang bench at sinabi. Lahat ng nilalang ay nagdurusa, ngunit ang Buddha ay mayroon ding sariling pagdurusa.
Ang Tibetan King Bodhisattva ay gumawa ng isang dakilang sumpa, ang impyerno ay hindi walang laman, at siya ay nagsumpa na huwag magdusa. Mukhang hindi kailanman matutupad ang pagiging Buddha, ngunit patuloy pa rin siya. Ang Buddha, sa katunayan, ay hindi makakapagbago ng kapalaran, ngunit makakapagturo sa isang tao kung paano ito harapin. Ito ay isang napakagandang pilosopiya ng buhay. Maaari mong isawalang bahala ang Buddha, ngunit hindi mo maaaring baliwalain ang aklat. Hindi ko maitikaila ang sinasabi mo, nagkibit ng balikat si Yehan. Ngumiti si Li Xinran, at agad na tumahimik, at umupo ng tahimik sa bench habang nagbabasa ng libro. Nagsama ang dalawa sa loob ng 2 o 3 oras, at madilim na ngayon. Nagpatuloy si Li Xinran sa pagbabasa ng libro sa loob ng 10 minuto, pagkatapos ay isinara ang aklat, tumayo at nagunat, na nagpakita ng kanyang perpektong kurba. Si Li Xinran ay mga 1.75 metro ang taas, at bawat bahagi ng kanyang katawan ay perpektong pinagsama, na nagbibigay ng impresyon na walang flaw. Tahimik at mapayapa, puno ng mga libro, parang Diyosa ng karunungan. Kabanata 276. Anong tinitingnan mo? Nang magunat si Li Xinran, napansin niyang nakatitig si Yehan sa kanyang katawan. Hindi siya nagalit, kundi nagtanong ng magaan. Tinitingnan kita, ang ganda mo. Sabi ni Yehan. Talaga, sa pagitan ko at ng girlfriend mo, sino ang mas maganda? Inayos ni Li Xinran ang kanyang salamin, tumingin kay Yehan at nagtanong na may bahagyang ngiti. Sabi ni Yehan nang may ngiti, may kanya-kanyang merito kayong dalawa, kaya mahirap husgahan. Parang gusto kong makilala ang girlfriend mo kapag may oras. Ngumiti si Li Xinran ng bahagya at naglakad palabas ng parke. Ang pangungusap na ito ay nagdulot ng kaunting kalituhan kay Yehan, kaya kapag nakita niya ang kanyang girlfriend, hindi ba sila nag-aaway? Kinakailangan ba ito ng mga taong magkakasama? Dumilim na, kaya panahon na para maghapunan. Sa daan pabalik, pumasok ang dalawa sa isang restoran. Kinuha ni Li Xinran ang menu upang tingnan, at pagkatapos ay tinanong si Yehan na nasa tapat niya, anong gusto mong kainin? Ngumiti si Yehan at sinabi, wala akong masyadong hinihingi sa pagkain, basta mapuno lang ang tiyan ko, ikaw na ang bahala. Tumango si Li Xinran, at pagkatapos ay umorder ng 3 putahe at 1 sabaw, lahat ay vegetarian. Nang dumating ang mga putahe sa mesa, nagulat si Yehan. Shredded potatoes, piniritong green peppers na may carrots, fungus, at cucumber soup, gusto bang maging madre ng babaeng ito? Kinuha ni Li Xinran ang chopsticks at sinabi, tinawagan kita, sinabi mong bahala na ako, kaya't kumilos ka na. Ang vegetarianism ay hindi lamang isang malusog na pamumuhay, kundi isang uri ng tahimik na pagsasanay. Kahit na hindi ka nagbabaybay ng mga mantra, sa paglipas ng panahon, ang pagiging vegetarian ay maaaring baguhin din ang ugali ng isang tao, na isang magandang bagay para sa iyo. Ngumiti si Yehan ng may pagkamangha, kinuha ang ilang carrots gamit ang kanyang chopsticks, inilagay ang mga ito sa kanyang mangkok at tahimik na kumain. Ang ganda ng waitress, sayang naman at waiter lang siya. Bakit hindi mo siya samahan para sa ilang inumin at ipakilala siya sa isang mas magandang trabaho? Pasensya na, hindi ako umiinom, at ayaw kong magpalit ng trabaho. Mangyaring kumilos ng maayos. Beauty, huwag kang umalis, mag-inom ka lang. Pasensya na, talagang hindi ako makainom, pakisuyo, pakawalan mo ako. Sa isang mesa hindi kalayuan sa likod ni Yehan at ng iba pa, isang napakapurong at magandang waitress ang hinaila ng isang grupo ng tao upang uminom kasama nila, ngunit masyadong malaki ang kanyang mga galaw at biglang nahulog ang mga pinggan sa mesa, na nagdulot ng malakas na tunog, at ang sabaw at tubig ay tumagas sa sahig. Walang hiya? Babae? Anong nangyari sa waitress mo dito, maniwala ka o hindi, isasara ko ang tindahan mo. Isang lalaking nasa 30 taon ang tumingin sa sabaw na tumaga sa kanyang sarili, at naging maitim ang kanyang mukha. Narinig ito ng may-ari ng tindahan at nagmadaling lumapit na may ngiti at nagsabi, mga bisita, siya ay bago dito, ikinalulungkot ko talaga, gagawa ako ng isa pang mesa para sa inyo, at ako na ang bahala sa hapunan ngayong araw. Sige. Pero gusto namin na ang babaeng ito ang makasama namin, kung hindi ka papayag, isasara ko ang tindahan mo ngayon. Umungol ang lalaking nasa 30 taon na tinitingnan ang magandang mukha ng waitress, at isang hayagang pagnanasa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang nangyaring ito ay nakakuha ng atensyon ng mga bisita sa mga nakapaligid na mesa. Upang mapanatili ang katahimikan, agad na sinabi ng may-ari sa waitress, Hanyan, pumunta ka at uminom kasama ang mga bisitang ito. $100.
Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Exie Hanyan ng kaunting katigasan at sinabi, "Pasensya na, Lady Boss, hindi ako papayag. Isa lang akong waiter, hindi isang wine girl." "Ikaw." Biglang naging hindi mapagpasensya ang may-ari, inanyayahan si Exie Hanyan dito dahil maganda siya at makakakuha ng mga customer, ngunit ang sinumpang batang ito ay napakadesente ngayon. Kung hindi ka papayag ngayon, kailangan mong pumayag." Ang lalaking nasa 30 taon ay hindi pumayag nang makita si Exie Hanyan. Ipinapasok niya ang chopsticks ng direkta sa kanyang palso, at sobrang sakit nito. "Hayaan mong uminom ang aking kapatid, hindi mo ba naiisip na masyado kang mahaba ang buhay?" Ang gumawa ng pagkilos ay si Yehan. Hindi siya nag-expect na makikita si Exie Hanyan na nagtatrabaho dito, at nangyari pang masaksihan ang eksenang ito. Kung hindi siya nagpakita sa restoran na ito, maaaring hindi makaligtas ang babaeng ito sa mga kamay ng mga ito. Sa pag-iisip na ito, ang mga mata ni Yehan ay naging malamig na gaya ng yelo, at naglakad siya patungo sa lalaking nasa 30 taon. Sino ka?" Nang may nagpasok ng chopstick sa kanyang palso, nagtanong ang lalaking nasa 30 taon ng may gulat at galit. Ang mga kasama niya na naruroon ay gustong magtanong, ngunit si Yehan ay umikot sa kanila nang walang pakialam. Pang! Lumapit si Yehan at sinampal ang lalaki ng malakas, at ang sampal ay sobrang lakas na nahimite siya. Nakita ang tapang ni Yehan, ang may-ari ay natakot at nagsabi, "Nakababatang kapatid, huwag na, kung tatawag ka ng pulis mamaya, hindi ka makakaligtas. Tawagan mo ang pulis." Ngumiti si Yehan ng malamig sa may-ari, at sinabi, "Nang ang isang tao ay nangbuli sa kanya kanina, bakit hindi ko nakita na nais mong tumawag ng pulis?" Naging walang masabi ang may-ari ng tanungin, hinaila ni Yehan si Exie Hanyan patayo, at sinabing may pag-aalala, "Di ba't sinabi ko sa iyo? Kung hindi maganda ang trabaho, sabihin mo sa kapatid mo, at tutulungan kita na makahanap ng bago. Huwag mong ipagpatuloy ang pagtatrabaho dito, tutulungan kita na makahanap ng iba, sa iyong estado bilang isang top student sa Fordham University, paano magiging lugar na ito para sa iyo?" "Oo." Tumanggaw si Exie Hanyan na may pagdaramdam. Marahil dahil dumating si Yehan, napigilan niya ang katigasan sa kanyang mga mata. Isa siyang babae, at gusto niyang makahanap ng kausap kapag nakakaranas ng mga pagdurusa. Natagpuan niya ang pakiramdam na ito dito, niyayakap si Yehan, umiyak siya ng unang pagkakataon sa buhay niya na hindi siya umiyak. Naramdaman ni Yehan ang kaunting pag-aalala, napakamasigasig ng batang ito, natatakot siya na hindi makatiis ng kaunting paghihirap sa labas ng mag-isa. Pinapanood ni Lee Zinran ang eksenang ito ng may malaking interes, pagkatapos ay kumuha siya ng $100 mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa, lumapit kay Yehan at sinabi, "Tara na, tapos na akong kumain." Kabanata 277. Tumanggaw si Yehan, at pagkatapos ay hinaila si Exie Hanyan palabas ng restoran. Nakatingin ang may-ari sa gulo at nagalit, sinabing kung alam lang niya na mangyayari ito, hindi niya sana inanyayahan si Exie Hanyan. Ngayon may nangyari, at siya na ngayon ang kailangang maglinis ng kalat. Ngunit sa oras na lumabas ang tatlo ni Yehan, umuugong ang tunog ng mga sports car. Sa sandaling ito, sunod-sunod na dumating ang mga magagarang sports car na parang hangin, nagpapakita ng nakasisilaw na karangyaan at iba't ibang mga trick. Huminto ang higit sa 100 sports car sa harapan ng hotel, at higit sa 100 kabataan ang bumaba mula sa mga ito, at ang leader ay si Wu Tianxiu, ang kilalang Skullgrass ng Fudan University. Nang makita ang eksenang ito, naintindihan ni Yehan, marahil ay narito ang lalaking ito upang muling habulin si Lee Zinran. Tiyak na hawak pa rin ni Wu Tianxiu ang mga bulaklak sa kanyang kamay, mahusay ang pagkakaayos, gwapo ang mukha, mayamang ugali, at kasama ang mga mamahaling sports car, siguradong kakaunti ang mga kababaihan ang makakablock sa kanyang atake. "Zinran? Ako si Wu Tianxiu? Formal kitang hinahabol ngayon, pakiusap, maging girlfriend kita, nanunumpa akong mamahalin kita magpakailanman." Pareho pa rin ang estilo ni Wu Tianxiu sa panghuhabol sa mga babae, hawak ang mga bulaklak, nakaluhod sa isang tuhod, tinitingnan si Lee Zinran gamit ang kanyang mapagmahal na mga mata, na kahit pa binago ang tawag sa kanya. Aba, ang yaman. Ang mga sports car na ito ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon, di ba? Ang grupo ng mga ito ay tiyak na mga mayayamang bata na dumating upang habulin ang babaeng iyon, ngunit kung ako ang babae, tiyak na papayag ako sa kanya. Kung susundan ko ang ganitong mayamang second generation, hindi ko na kailangang mag-alala sa buong buhay ko. Sa loob ng restaurant, maraming tao ang nagtatanaw sa mga kumikislap na sports car sa labas sa pamamagitan ng salamin, at lahat sila ay nagpapakita ng mga ekspresyon ng inggit.
Ito ang unang pagkakataon ng may-ari na makakita ng napakaraming mamahaling sports car sa labas ng kanyang tindahan at may ngiti sa kanyang mukha. Mas magiging kaakit-akit siya kapag kumalat ito. Sumagot ka na, sumagot ka na, sumagot ka na. Nang makita na nakaluhod si Wu Tianxiu upang habulin si Li Xinran, ang grupo ng mga tao na sumusunod kay Wu Tianxiu ay agad na pumalakpak at sumigaw, at kahit na nagpasimula ng mga paputok. Kasama ng gabi, ang eksenang ito ay tila isang proposal sa kasal, napaka-perpekto. Gayunpaman, walang pagbabago sa mga mata ni Li Xinran. Tiningnan niya si Wu Tianxiu na nakaluhod sa kanyang harapan ng napakakalmado at sinabi, Senior Wu Tianxiu, sa tingin ko, hindi mo dapat sayangin ang iyong oras sa akin dahil mayroon na akong boyfriend. Imposible. Nang marinig ang mga salita ni Li Xinran, biglang nagbago ang mukha ni Wu Tianxiu, pero hindi siya nagpadala. Matapos huminga ng malalim, sinabi niya, Sister Li Xinran, kung ito ay isang dahilan lamang para tanggihan mo ako, hindi ako susuko, kahit nahabulin kita hanggang dulo ng mundo, hindi ako susuko. Dahilan, nagkakamali ka. Inilayo ni Li Xinran ang kanyang ulo ng kalmado, at sa ilalim ng nag-aalab na mga mata ni Wu Tianxiu, na tila nais siyang lamunin, dahan-dahan niyang hinalikan ang pisngi ni Ye Han. Sa isang iglap parang sumabog ang isipan ni Wu Tianxiu. Ano ang nagawa ni Ye Han? Paano siya nakilala ni Li Xinran? Bakit hindi siya mas gusto ni Li Xinran, kundi kay Ye Han siya nagbigay ng espesyal na atensyon? Naramdaman din ni Ye Han na para bang sumabog ang kanyang ulo. Ang halik na iyon ay nagdulot sa kanya ng pangangatal sa buong katawan, na parang isang kuryente ang damaloy sa kanyang buong katawan, nakatitig siya ng walang malay sa kalmadong babae na nakatayo sa kanyang tabi, na may natural at walang pakialam na anyo, na tila siya talaga ang kanyang boyfriend. Aba, naglakas loob kang agawin ang isang babae mula kay Wu Xiao. Ye Han? Talagang iniisip mong makakalakad ka ng walang pag-aalinlangan sa Fuden pagkatapos mong turuan si Park Shengxiong, bibigyan kita ng pagkakataon na umalis, at iwanan ang tabi ni Li Da Xiaoho ngayon, kung hindi, hindi natin kakayanin ang ating kakayahan, hindi mahirap para sa iyo na mawala sa mundong ito. Ang ayaw ko sa lahat ay ang mga batang lalaki. Anong kwalifikasyon mayroon ka upang makipagkompetensya kay Wu Xiao para sa isang babae? Sa pagkakaanyos, hindi ka karapat-dapat na magsuot ng sapatos ni Wu Xiao. Sa kasaysayan ng pamilya at yaman, hindi ka kailanman makakapantay kay Wu Xiao sa buhay na ito. Parang si Wu Xiao ay nagiging impatient sa pagnanakaw ng mga babae, di ba? Nang marinig ang mga usapan ng mga lalaking ito, nanatiling kalmado si Ye Han, na para bang ang mga ito ay mga hangin na walang kinalaman sa kanya. Tumingin si Wu Tianxiu kay Ye Han na may malamig na tingin at sinabi, umalis ka, bibigyan kita ng $1,000,000, kung hindi sapat, $5,000,000, $10,000,000, gagawin ko ang anuman para sa iyo, basta't sabihin mo, ako si Wu Tianxiu, kayang gawin ito. Sa gayon, ang babaeng gusto mo ay nagkakahalaga lamang nito sa iyong puso. Ikinalulungkot ko, hindi ko ito papalitan kahit $1,000,000. Ngumiti si Ye Han at natural na niyakap ang baywang ni Li Xinran. Ginamit siya ng babaeng ito bilang panangga, kaya't nararapat lamang na samantalahin ito. Dahil niyayakap siya ni Ye Han ng ganito, hindi gaanong nagbago ang mukha ni Li Xinran, ang ekspresyon ay napaka-natural. Ngunit ang tanawin na ito ay nagdulot ng galit sa mukha ni Wu Tianxiu. Kung ang mga mata ay makakapagpatay, hindi niya alam kung ilang beses nang pinatay ni Ye Han. Mahigpit niyang piniga ang kanyang mga kamao at sinabi ng seryoso, makipagkompetensya sa akin, talaga bang iniisip mong ikaw ay karapat-dapat? Kaya kung durugan ka gamit ang pera. Nang marinig ito, ngumiti si Ye Han, tiningnan si Wu Tianxiu at sinabi, may pera ka, ito ang iyong kapital, ngunit kung gusto mong pumatay sa akin gamit ang pera, ikaw, ang second generation na umaasa lamang sa pamilya, ay walang ganitong kakayahan. Talaga. Sumimangot si Wu Tianxiu, maniwala ka o hindi, kayang-kaya kitang palabasan sa Fuden gamit ang isang tawag sa telepono, at kaya ko ring gawing pulubi ka sa kalye na umaasa sa awa ng iba, para hindi ka na magkaroon ng maliwanag na hinaharap. Tiningnan ni Ye Han si Wu Tianxiu na walang masabi. Talagang mayabang at narcissistic ang lalaking ito. Talaga bang iniisip niyang kaya niyang gawin ang lahat? Masasabi ng tahasan, isa lamang ang kailangan ni Ye Han ngayon, hayaan si Wu Tianxiu na umalis, kahit na wala siyang pagkakataong umalis sa Shanghai City. Ang mga mas mababang tao, mas malakas sila, at ang mga mataas ang profile ay kadalasang namamatay ng mabilis. Hinawakan ni Exihan niya ng kamay ni Ye Han na may kaunting takot. Siyempre, hindi siya nag-aalala para sa kanyang sarili, kundi para kay Ye Han.
Hindi niya alam kung anong uri ng makapangyarihang pamilya ang mayroon si Wu Tianxiu, ngunit makikita mo na ang isang grupo ng mga mayayamang bata sa paaralan ay sumusunod sa kanya. Kung talagang nais niyang harapin si Yehan, natural na nag-aalala si Exihan yan para kay Yehan. Kabanata 278. Pinatungan ni Yehan ang kamay ni Exihan yan, binigyan siya ng nakakaaliw na tingin, pagkatapos ay tumingin siya kay Wu Tianxiu at sinabi, "Totoo ba? Kaya talagang nais kong makita kung paano mo ako pipalabasin sa Fuden, kung paano mo ako magiging isang pulubi na nakadepende sa awa ng iba." Nang marinig ito, tahimik na sumagot si Wu Tianxiu, para kay Zinran, "Pinapayuhan kitang huwag akong pilitin. Ano ang maihahambing mo sa akin? Kakayahan. Maaari kong ipaalam sa mga mayayamang kabataan mula sa buong mundo na maging mga tagasunod ko. Magagawa mo ba iyon? Kahit na buong buhay mo ay magpumilit na makuha ang mga sports car sa likod ko." Ngumiti si Yehan at sinabi, "Ang mga ito ay sumusunod sa iyo. Maaaring hindi sila talagang humahanga sa iyo sa kanilang mga puso. Ang totoo, mas maganda ang iyong background kaysa sa kanila. Gusto mong makipagkompetensya sa akin sa kakayahan. Kung gayon, gagawin ko ang gusto mo, dahil hiniling mong magpakitang gilas ang isang grupo ng mga mayayamang second generation, subukan ko rin." Matapos ito, kinuha ni Yehan ang kanyang mobile phone at gumawa ng tawag. Ang tawag na ito ay para kay eldest young Master Tang. Ang lalaking ito ay kasama ni Mo Shuni sa buong panahong ito, araw-araw ay pumupunta sa kumpanya ni Zhou Yuner. Bilang tagapagtanggol ng bulaklak ni Mo Shu, nagiging idol siya, at malamang ay malapit na siyang mawala sa eksena. Matapos gumawa ng tawag, ibinulsa ni Yehan ang telepono, pagkatapos ay tumingin kay Li Zinran at nagsabi ng may ngiti, "Ginagamit mo akong panangga, hindi ka ba nag-aalala na maapakan ako ng mga taong ito?" Ngumiti ng walang pakialam si Li Zinran, "Kung nais mong maging dragon at elepante, paano mo ito magagawa ng walang kaunting pagdurusa? Mas mabuti bang subukan ka muna? Kung ikaw ay maapakan niya, magiging aral at leksyon ito sa iyo. Ang kapangyarihang nagtutulak sa iyo pasulong, sino ang may kakayahang tumayo sa tuktok, sino ang hindi napatungan. Kaya, huwag mong isipin na ginagamit kita, hindi ba ito isang uri ng pagsasanay para sa iyo? May katwiran ka." Naubusan ng salita si Yehan sa mga sinabi ng babae. "Anong iniisip mo? Wala akong oras na sayangin sa iyo, aalis ka ba, o hindi?" Tumingin si Wu Tianxiu kay Yehan at malamig na nagtanong, at ang mga mayayamang kabataan sa paligid ay nagsabi, "Wu Xiao, ano ang sinasabi ng taong ito, anong kwalifikasyon mayroon siya?" Isa lang siyang mahirap na batang lalaki na may kaunting kaalaman sa kung fu. Tingnan mo ang suot niya, tiyak na ilang daang yuan lang ang halaga, di ba? Nang makita ng mga mayayamang kabataan ang pag-uusapan si Yehan, ang mga manunood sa paligid ay tahimik na umiling. Sa mga araw na ito, kung nais mong habulin ang isang babae, lalo na ang isang magandang babae, dapat ay mayroon kang lakas upang mapanatili ang isang babae. Kung wala kang lakas, huwag nang isipin na makukuha mo ang babae, at madali kang mapapalayas at madudurog. Ngunit habang binabansagan ng grupo ng mga mayayamang kabataan si Yehan, sunod-sunod na nagpakita ang mga sports car sa magkabilang dulo ng kalsada. Ang matitinding ilaw at malalakas na ugong ay narinig sa kalsadang ito, at ang tunog ng gulong at lupa ay parang makina na napaka-inger. Sa ilalim ng matinding liwanag, ang mga ilaw ng mga sports car ay maliwanag na nagbigay liwanag sa buong kalsada. Ang grupo ng mga mayayamang kabataan na kasama ni Wu Tianxiu ay hindi nakapagpigil na tumingin sa magkabilang panig habang nakaharap sa mga ilaw, at nakita ang mga kumikislap na sports car na nakaparada sa kalsada, humaharang sa buong kalsada, at tila hindi makadaan. Sa paunang pagtataya, may hindi bababa sa 100 sports car dito, at may mga sports car pa sa magkabilang dulo ng kalsada na papalapit. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang grupo ng mga mayayamang kabataan sa likod ni Wu Tianxiu, ganoon kalakas ang line-up. Maaaring lahat ng mga anak ng mayayamang pamilya sa Shanghai City ay naipadala. Ang buong kalsada ay puno ng iba't ibang sports car, na tila nakasisilaw at hindi kapani-paniwala. Ang mga tao sa ilang nakapaligid na tindahan at restoran ay tumakbo palabas upang panoorin ito. Napakarami ng mga sports car na iba't iba ang anyo na nagtipon-tipon, ngunit mahirap itong makita. Lahat sila ay kumuha ng mga larawan gamit ang kanilang mga mobile phone. Nagulat din si Wu Tianxiu nang makita ang mga sports car na humaharang sa buong kalsada, anong nangyayari? Sino ang may ganitong kapangyarihan? Sa ilalim ng mga mata ng mga tao sa paligid, higit sa 100 tao ang bumaba mula sa mga sports car, lahat sila ay mga kabataang lalaki at babae, at tila nasa isang gangster movie. Napakaraming mayayamang bata sa Shanghai City.
Hindi na ito nakakagulat, alam mo, ang Shanghai City ay maaaring maging isang pandaigdigang metropolis, at kaunti na lamang ang mga tao dito, at marami pa ang nasa daan. Ngunit sa sandaling ito, ang mga mata ng mga bumababa mula sa sports car ay nahulog sa batang lalaki sa pintuan ng hotel, at sabay-sabay silang sumigaw, "Young Master Ye." Ang tunog ng mga salitang ito ay umugaw, at ang mga tao ay sumigaw mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Ito ay isang uri ng espiritual na pagsuko at paghanga. Sa Shanghai City, sa kanilang mga kapwa, sino ang makakapantay kay Yehan? Walang sino man. Sa loob ng wala pang isang taon, siya ay mabilis na umangat sa Shanghai City na parang isang alamat. Sa larangan ng medisina, siya ay mas mahusay kaysa sa guro at estudyante ng Northwest Dr. Wang. Sa larangan ng lakas, pinabagsak niya ang Blood Hand Hall at nahuli ang batang master ng Bloody Hand Hall, na naging dahilan upang hindi maglakas loob ang Chanson na humawak sa Shanghai City. Siya ay naging isang presensya na hindi maaaring baliwalain sa silangang China. Tanungin ko, sino sa parehong edad kay Yehan ang makakagawa nito? Ang mga mayayamang kabataan mula sa Shanghai City ay humahanga kay Yehan at lalo pang sumasamba sa kanya. Hindi lamang sa Shanghai City, kundi sa buong rehiyon ng silangang China, basta't kilala nila si Yehan, sino ang hindi sumasamba sa kanya. Nakaupo na siya sa parehong antas ng mga malalaking tao sa silangang China, sa ilalim ng panghihimok ng isang makapangyarihang guro tulad ni Jiang Yutang, siya pa rin ay nakatayo ng matangkad. Si Yehan, ngayon sa mga mata ng maraming kabataan, siya ay isang alamat. Nang marinig ang magkakasunod, magalang at sumasambang boses sa paligid, ang mga tao sa paligid ay nagulat at walang masabi. Ang batang lalaki sa pintuan ng restoran ay may ganitong kakayahan na gawing igalang siya ng isang grupo ng mga mayayamang kabataan. Ito ay hindi nagpapanggap kundi tunay na pagsuko na nagbibigay sa kanila ng pakiramdam na parang nanonood sila ng pelikula, hindi ka panipaniwala. Yes, Xiao. Ang mga salitang ito ay nag-iwan sa masa na walang masabi sa gulat. Tumingin sila sa eksenang ito na may nakakagulat na mga mata. Gaano kalaki ang kapangyarihan ng mga kabataan sa pintuan ng hotel. Upang gawing ganito ang mga tao na nakikinig sa kanya, ang kanilang magalang na anyo ay hindi nagpapanggap kundi tunay na pagsuko mula sa kanilang puso. Tumingin si Li Xinran sa eksenang ito na may kaunting gulat at isang kakaibang kulay ang lumitaw sa kanyang magagandang mata. Mukhang na-underestimate niya ang lalaking nasa tabi niya. Nagpapanggap na baboy at kumakain ng tigre. Tumingin si Li Xinran sa profile ni Yehan na may malaking interes. Sa sandaling ito, nagulat si Wu Tianxiu, at nagulat din ang grupo ng mga mayayamang kabataan na kasama niya. Si Yehan ay talagang may ganitong kakayahan. Ang daan-daang mga anak ng mayayamang pamilya ay dumating upang lumikha ng momentum para sa kanya. Kung ikukumpara, sila ay parang mga alitaptap, at hindi sila makakapantay sa kanya. Ang grupo ng mga mayayamang kabataan sa likod ni Wu Tianxiu ay nakatingin kay Yehan na may takot at pagkamangha. Ang lalaking ito ay may ganitong kapangyarihan, nakakatawang isipin na tinawanan, pinagtawanan at banta ang isang ganitong low-profile na tao. Sa pag-iisip na ito, tumulo ang malamig na pawis sa kanilang mga mukha. Si Yehan ay may ganitong malaking kapangyarihan, kung nais niyang harapin sila, tapos na ang kanilang grupo. Ang mukha ni Wu Tianxiu ay medyo maulap at hindi tiyak, naramdaman niya ang init sa kanyang mukha. Nagtawanan siya kay Yehan, at sinabi na si Yehan, na kayang ilabas siya mula sa Fuden sa isang tawag sa telepono, ay gawing isang pulubi sa buong buhay niya, at hindi makakuha ng isang hakbang. Si Yehan sa parehong araw, pagkatapos ng tawag na iyon, ang mga mayayamang kabataan mula sa Shanghai City ay dumating isa-isa, na nagbigay ng magaan na paghihiganti, at nagbigay sa kanya ng pakiramdam na mas masakit kaysa sa isang matinding sampal sa mukha. Sa ilalim ng mga mata ng lahat, nagsalita si Yehan sa sandaling ito, tiningnan ang higit sa 100 mayayamang kabataan na nandito at sinabi, "Salamat sa inyong kabutihan, natapos na ang usaping ito, sa Brilliant Hotel, ako ang mag-aabot ng pagkain." Kabanata 279. Young Master Ye, walang anuman. Masiglang nagsalita ang mahigit 100 tao, at isang malaking karangalan para sa kanila na mapakain si Yehan, na kasalukuyang isang leader sa silangang China. Haha, Hanzi, anong bulag na tao ang nagtatangkang apakan ka? Aba, may ganitong bulag pa ba? Nagkabuhok na ba? Tumayo ka nga at ipakita mo sa akin. Sa mga sandaling ito, dumating si Young Master Tang na may malaking tiyan at nagdala ng grupo ng mga kabataan, at kasama niya si Lin Bomo. Matapos marinig ang tungkol sa nangyayari kay Yehan, tumawag si Young Master Tang at ang mga anak ng mayayamang pamilya sa Shanghai City ay nagtipon-tipon. Sa Shanghai City, may mga taong nagtatangkang apakan si Young Master Ye, tila hindi na sila natatakot sa panganib.
Isang maliit na bagay lang. Kumuha si Yehan ng sigarilyo at nagbigay siya ng sigarilyo kay Young Master Tang, Lin Bomo at sa mga kabataang kasunod nila. Tinatanggap ito ng may katahimikan ni Young Master Tang at Lin Bomo, ngunit ang mga kabataang nakasunod sa kanila ay medyo naguguluhan. Personal na binigyan sila ni Young Master Ye ng sigarilyo, isang karangalan na hindi mainggit ng marami. Isang binata ang nakita si Yehan na naglagay ng sigarilyo sa kanyang bibig at siya mismo ang nagliyab nito. Matapos magpasalamat si Yehan, tumingin siya kay Wu Tianxiu at sinabi ng kalmado, ano pa ang gusto mong ipaghambing sa akin? Kakayahan, pera, o kasanayan, sasamahan kita hanggang sa dulo. Nang marinig ito, lalo pang bumigat ang mukha ni Wu Tianxiu. Alam niyang naituring niyang maliit si Yehan. Sa una, akala niya ay isa lamang siyang mahirap na batang lalaki na may kaunting kaalaman sa kung fu. Paano niya naisip na makakatawag siya ng higit sa 100 mayayamang kabataan upang magbigay ng suporta sa kanya sa isang tawag lamang? Ang ganitong impluwensya, kahit na hindi niya magawa ito sa kanyang sariling teritoryo, talo siya sa puntong ito, na walang muka. Nakita niyang Master Tang na hindi nagsasalita si Wu Tianxiu, at agad na nagalit, aba, mukhang aso itong taong ito. Kung nagtatangkang apakan ka, akala niya ay matatag na tao siya tulad ni Jiang Yutang, napaka-imbecile. Tingnan mo sa salamin, Hanzi, ano ang gagawin mo sa mga taong ito? Sa tingin ko, maaari silang itapon sa Whampoa River para pakainin ang mga isda. Mula nang pumatay siya ng tao, nagiging mas malupit ang mga salita ni Young Master Tang. Nang marinig ito, natakot si Wu Tianxiu at ang kanyang mga kasama, at labis silang nagsisi. Kalma na, isang grupo lang ng mga estudyante, hindi na kailangang gumawa ng gulo. Umiling si Yehan. Kung siya ay isang gangster sa ilalim ng lupa, maaaring gawin niya ito. Ngunit hindi kailangan para sa mga ordinaryong estudyante. Hindi siya ang uri ng taong sabik sa dugo. Sa mga sandaling iyon, tumingin si Lin Bomo kay Wu Tianxiu at sa iba pa at sinabi ng kalmado, bakit, hindi mo man lang kayang magpasalamat na pinahintulutan kang mabuhay? Salamat, Young Master Ye. Salamat, Young Master Ye. Nang marinig ang mga salita ni Lin Bomo, maliban kay Wu Tianxiu, ang iba ay nagsalita ng nag-aalala. Nanumpa sila sa kanilang mga puso na hindi na nila muling iinis si Yehan. Ang lalaking ito ay sobrang nakakatakot. Tumingin si Yehan kay Wu Tianxiu na tahimik, at sinabi, alam kong hindi ka nasisiyahan sa mga babaeng hinahabol, at hindi kita pipigilan, ngunit kung iniisip mong ang isang matibay na pamilya ay makapagbibigay sa iyo ng kapangyarihan, masasabi ko lang na masyado kang mapanlikha. Huwag mong isipin na ikaw ay makapangyarihan, marami pang tao ang mas malakas kaysa sa iyo sa mundong ito, at marami rin ang mas malakas kaysa sa akin. Matapos sabihin ito, tumingin si Yehan kay Young Master Tang at Lin Bomo at nagsabi, Tara na, hindi pa tayo nagkakasama ng mga kapatid, punta tayo sa Brilliant Hotel. Okay, gusto ko lang sanang pag-usapan ang progreso ng Night Sky Project. Ngumiti si Lin Bomo, at pagkatapos ay nagwagayway si Young Master Tang at sumigaw, mga kapatid, tara na, punta tayo sa Brilliant Hotel. Nang marinig ito, umusbong ang higit sa 100 tao, isa-isa silang pumasok sa mga kotse at umalis patungong Brilliant Hotel, ngunit ang ilang tao ay hindi makatiis kay Wu Tianxiu at ang iba pa, at kumuha ng wrench upang basagin ang kanilang mga kotse bago umalis. Hindi pinigilan ni Yehan ang mga pagkilos ng mga taong ito. Magandang aral ito para sa kanila, upang hindi na sila mangbuli sa iba. Takot siya na hindi na muling manggahas ang mga ito na umasa lamang sa kanilang pamilya para mangbuli ng iba. Kung mayroon pang katulad ni Yehan na nagpapanggap na baboy at kumakain ng tigre, maaaring hindi maging maganda ang kanilang kapalaran sa susunod. Nang makita ang mga kumikislap na sports car na nababasag, nakaramdam ng lungkot ang mga tao sa paligid, ngunit sa wakas ay nakita nila kung ano ang tinatawag na kapangyarihan. Ang grupo ng mga mayayamang kabataan ni Wu Tianxiu ay labis na makapangyarihan, nagmamaneho ng higit sa 100 mamahaling sports car, pinipigilan si Yehan ng puwersa, nilalay, tinutokso, at ginamitan ng iba't ibang pamamaraan, ngunit walang kabuluhan si Yehan. Isang tawag lang ang ginawa niya, at daan-daang mga anak ng mayayamang pamilya ang dumating dito ng may respeto. Napaka-rare na makita ang eksenang ito sa Shanghai City, dahil dati, walang sino man sa Shanghai City, si Yehan ay nakamit ang ganitong prestihiyo, at ngayon, tanging si Yehan lamang ang makakagawa nito. Sa Shanghai City, ngayon, si Yehan ay nasa tuktok na. Kahit para sa buong rehiyon ng Silangang China, siya ay isang bagong sikat na hindi maaaring baliwalain. Ang bayani na ito ay umalis sa Shanghai City na may mga sugat, at ang Chanson Society ay hindi naglakas loob na umabot sa Shanghai City.
Ang mga ito ay sapat na upang ipakita ang posisyon ni Yehan sa silangang China ngayon. Nang makita ang mga sports car na umalis sa kalsada, sa mga sandaling ito, ang may-ari ng restoran ay halos naguguluhan, may ganitong makapangyarihang kapatid si Xi Hanyan, kung alam lang niya, sana ay pinanatili niya si Xi Hanyan dito, kahit na hindi niya siya pinapahintulutang gumawa ng anuman, handa siyang sumuko bilang isang ninuno. Sayang, kung namiss mo ito, namiss mo na. Bukod dito, hindi pinapayagan ni Yehan si Xi Hanyan na magtrabaho sa ganitong uri ng restoran. Kung walang sino man na magpoprotekta sa kanya, tiyak na malulugi siya sa huli. Kaya't pinaplano ni Yehan na ilagay si Xi Hanyan sa kanyang tabi, upang walang makapagbuli sa kanya. Matapos isipin ito, sa wakas ay tinawagan ni Yehan ang numero ni Yin Yaifei. Orihinal, nais niyang ayusin si Xi Hanyan na magtrabaho sa kumpanya ni Zhou Yuner, ngunit wala pang lakas ng loob si Yehan na tawagan ang numero ni Zhou Yuner. Tahimik na naghintay, iniisip na marahil, naghihintay din siya, naghihintay na tumawag si Zhou Yuner. Yin Yaifei was naturally very happy that Yehan called her personally. After hearing that Yehan was going to introduce her a helper, she said with a smile on the phone, "Sige, hayaan mong mag-aral siya sa akin ng kaunti, ito ang kulang ko rito, talento." Okay, dadalhin ko siya bukas. Matapos ibaba ang telepono, tumingin si Yehan kay Xi Hanyan na nakaupo sa kanyang kanan at sinabi, "Kapatid, dadalhin kita sa isang lugar bukas, kung saan maaari mong ipakita ang iyong talento at magkaroon ng mas magandang pag-unlad." "Oo, susundin ko ang kapatid." Tumanggaw si Xi Hanyan ng masunurin. Young Master Tang, na nakaupo sa driver's seat, ay ngumiti at nagsabi, "Hanzi, ikaw ay nagpunta sa kolehiyo at nakilala ang ganitong magandang nakababatang kapatid, ayos lang. Magmaneho ka ng maayos." Yehan gave this guy a look, and Lin Beimo smiled in the passenger seat. "Ang nakababatang kapatid ni Hanzi ay aming nakababatang kapatid, kung may kailangan ka sa amin mga kapatid sa hinaharap, walang sino man ang magtatangkang mangbuli sa iyo sa Shanghai City." Xi Hanyan tumanggo ng may damdamin. Mula kay Yang Master Tang at Lin Bomo, naramdaman niya ang katapatan na ipinakita ni Yehan sa kanya. Satisfied siya na makilala ang mga kapatid na ito sa buhay na ito. "Hanzi, sino ang magandang babaeng ito?" Pagtanong ni Yang Master Tang habang tumitingin kay Li Xinran na tahimik na nakaupo sa tabi ni Yehan nang hindi nagsasalita, at nagtanong na may pagdududa. Kahit na kalmado ang babae, ang kanyang mga mata ay nagbigay kay Tang Dashaw ng hindi magandang pakiramdam, na para bang ang kanyang matalas na mga mata ay makikita siya. Yehan smiled at Yang Master Tang, "Ito ang aking kaklase, si Li Xinran. Sa pamamagitan ng paraan, kumusta ang relasyon mo kay Mo Shou kamakailan? Kailan mo iinuman ang iyong wedding wine?" "Hey, ang pamilya kong si Mo Shou ay hindi nagmamadaling magpakasal, maaga pa." Nang banggitin si Mo Shou, mukhang masaya si Young Master Tang, ngunit nang makarating siya sa puntong ito, tila may naisip siya at sinabi, "Hanson, nakikipag-ugnayan ka ba kay Sister Yuner kamakailan?" "Hoy, ang pamilya kong si Mo Shou ay hindi nagmamadaling magpakasal, maaga pa." Nang banggitin si Mo Shou, mukhang masaya si Young Master Tang, ngunit nang makarating siya sa puntong ito, tila may naisip siya at sinabi, "Hanson, nakikipag-ugnayan ka ba kay Sister Yuner kamakailan?" Kabanata 280. Anong problema? Tanong ni Yehan. "Wala naman, may lalaking pumunta sa kumpanya niya kamakailan, hinala ko lang." Nauutal na sagot ni Young Master Tang. "Gago ka? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na." Walang pakialam na sabi ni Yehan. Mukhang napansin din niya ang taong sumusunod kay Zhou Yuner noong nakaraan. Kinagat ni Young Master Tang ang kanyang ngipin at sinabi, "Hanzi, noong nagkaroon ka ng aksidente, binanggit ni Sister Yuner ang Feng family, sinabi niyang kung may mangyari sa'yo, ipagtatanggol ka ng kanyang ama, at pakakasalan ka niya. Ang pagpasok sa Feng family ay para lang hindi maapektuhan ang relasyon ninyo ni Sister Yuner, kaya't hindi namin sinabi sa'yo ni Lao Lin." Feng family. Nanigas ang mga mata ni Yehan. May ganitong bagay pala sa gitna. Tumanggo rin si Lin Bomo at sinabi, "Totoo yan." Pagkatapos, nagtanong ako tungkol sa Feng family. Ang Feng family ay isang kilalang pamilya sa Hilaga. Bukod dito, ang kasalukuyang pinuno ng Feng family at ang ama ni Sister Yuner ay magkaibigan. Kahit na nagretiro na ang aking kasama sa armas, nananatili pa rin ang kanilang relasyon. Bukod dito, ang lalaking kamakailan lang na nagpakita sa tabi ni Sister Yuner ay may apelidong Feng, kaya't hinala ko lang. Tumingin si Young Master Tang kay Yehan at hindi na nagpatuloy. Kumaway si Lin Bomo at sinabi, "Okay, hindi mo ba alam kung sino si Sister Yuner? Hindi kanya ipagkakanulo, Hanzi."
Aba, hindi ko naman sinabi yun. Ang punto ay araw-araw na dumidikit sa tabi ni Sister Yuner yang lalaking may apelidong Frank parang pandikit ng aso. Gusto ko siyang sipin ng 2 beses kapag nakikita ko siya. Nagrereklamo si Young Master Tang habang nagmamaneho. Nang marinig ito, naisip ni Yehan ang binata na nasa tabi ni Joe Yuner. Mukhang galing sa isang pambihirang pamilya ang lalaking ito. Kung talagang mula sa Feng family ang lalaking ito, hindi simple ang layunin niya sa pagiging malapit kay Joe Yuner. Bakit hindi sinabi sa kanya ni Joe Yuner ang mga bagay na ito? Bumantong hininga si Yehan sa kanyang isipan, malamig na kumislap ang kanyang mga mata. Mukhang kailangan niyang gumawa ng aksyon. Ano ba ang Feng family? Si Joe Yuner ay nakalaan lamang para kay Yehan, walang makakahawak sa kanya. Nang makarating sila sa Brilliant Hotel, nauna nang nag-greet si Lin Bomo. Mahigit 100 tao ang nagparada ng kanilang mga sasakyan sa entrance ng hotel. Handa na sila at naghihintay sa pagdating ng mga bisita. Ang pagtitipon na ito ay katumbas din ng isang malaking pagtitipon ng mga anak ng mayayamang pamilya sa Shanghai City. Sa pagtitipon, matapos magsalita ng ilang magagandang salita si Yehan, ang susunod na gagawin ay mag-inom at magkwentuhan. Bilang host, si Yehan ay hindi maiiwasan na pag-inuman ng mga tao. Sa simula, ilang matatapang na lalaki ang nag-toast kay Yehan, ngunit nang makita nilang lahat ay dumating si Yehan, mahigit 100 tao ang sumali sa labanan, isa-isa silang nag-toast, ngunit ang nakakagulat ay matapos uminom ng mahigit 100 baso ng sunod-sunod, si Yehan ay maayos pa rin, na nagbigay ng paghanga sa grupo ng mga anak ng mayayamang pamilya na nagyayabang na marami silang nainom. Young Master Ye is Young Master Ye. Hindi lamang napakataas ng kanyang kasanayan sa medisina, kundi pati na rin ang kanyang kakayahan sa pag-inom ay walang kapantay. Matapos uminom kasama ang mga taong ito, lumapit si Yehan at umupo sa tabi ni Xi Hanyan at ng iba pa. Ang dalaga ay napakatahimik sa ganitong uri ng party sa unang pagkakataon, ngunit si Li Xinran ay kumikilos ng natural, dahan-dahang iniiling ang pulang alak sa kanyang kamay at tinitikim ito. Lumapit din sina Lin Bomo at Young Master Tang at umupo. Ngumiti si Lin Bomo kay Yehan. Hanzi, maganda ang progreso doon sa Hangzhou, interesado rin sa atin yang si Xu Qing. Ayon sa kasalukuyang progreso ng proyekto, dapat itong matapos sa loob ng 7 o 8 buwan. Tansya ko na malapit nang maabot ng 2 pamilya natin ang 100 bilyong net profit sa oras na iyon. Sa ngayon sa silangang China, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang naiinggit sa atin. Ngumiti si Yehan at sinabi, ang ganitong kapaki-pakinabang na proyekto ay natural na naiinggitan. Brother Lin, nagtrabaho ka ng husto. Matapos mag-usap, nag-inom silang dalawa. Ngumiti si Lin Bomo at sinabi, makakakuha ako ng 10-10 bilyon, kahit gaano kahirap ang trabaho ko, hinahangaan na ako ngayon ng aking ama, at handa na niyang ibigay sa akin ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Natatakot ako na magiging abala ako sa hinaharap. Matapos ang party, hinatid ni Yehan sina Li Xinran at Xi Hanyan pabalik sa paaralan. Pagkapasok sa paaralan, bumalik si Xi Hanyan sa dormitoryo. Gusto pa ring maglakad-lakad sa paaralan ni Li Xinran. Napilitang samahan siya ni Yehan sa paglalakad sa paaralan. 1:00 na ng hapon, pero makikita pa rin ang mga magkasintahan na nagkukwentuhan sa palaruan at sa ilalim ng malalaking puno. Yehan, hindi ko akalain na may ganito ka palang lakas sa Shanghai City. Na maliit ang tingin ko sa'yo. Hindi lumingon si Li Xinran at nagsalita habang naglalakad. Ngumiti si Yehan, hindi ka naman nagtanong, kaya hindi ko sinabi. Siyempre, hindi naman malaking bagay sa paningin mo ang tagumpay na ito, di ba? Bakit mo naman natanong yan? Lumingon si Li Xinran para tumingin sa kanya. Hula lang. Nagkibit balikat si Yehan. Kung ito man ay ang aura na hindi sinasadyang ibinubugan ni Li Xinran, ang pagpapalaki sa kanya, o ang paulit-ulit na pagsasabi ni Sito Shenshen sa kanya na protektahan si Li Xinran at huwag maggulo, nararamdaman ni Yehan mula sa mga ito na hindi madali ang kapanganakan ni Li Xinran. Sinabi ni Li Xinran, hindi, mahusay ka. Kitang-kita na hinahangaan ka ng mga mayayamang kabataan sa Shanghai City. Ilang tao lang ang makakapantay sa'yo sa paggawa ng ganito. Ang potensyal ng dragon at elepante, sige, inaabangan ko ang araw na mas mataas ka pang tatayo. Ngumiti si Yehan at sinabi, may ganito ka palang mataas na inaasahan sa akin, mukhang hindi ko kayang bigin ang girlfriend mo. Sino ang girlfriend mo ngayon? Huwag kang masyadong makapal ang mukha. Binigyan ni Li Xinran ng puting tingin si Yehan, at pagkatapos ay diretsyong naglakad patungo sa dormitoryo. Ikaw ang nagsabi niyan kanina. Tumingin sa likod ni Li Xinran, tumayo si Yehan at nagkibit balikat.
at sa wakas ay naglakad patungo sa direksyon ng dormitoryo, ngunit nang makarating lang siya sa basketball court, isang bola ang tumama sa kanya at lumipad. Madali itong nahuli ni Yehan. Hoy, pre, pakitapos mo naman dito. Sa basketball court, may 5 o 6 na estudyante na naglalaro, at isa sa kanila ang sumigaw kay Yehan. Matapos gumawa ng pagkahagis si Yehan, diretso niyang inihagis ang bola sa labas ng linya. Isang perpektong parabola ang nagbukas sa kalagitnaan ng hangin, at pagkatapos ay bumagsak ang bola sa net ng walang sagabal. Sa paggalaw na ito, medyo nagulat ang ilang estudyante na nanunood. Inihagis nila ang bola sa labas ng linya at diretsong tumama, at nasa madilim na ilaw pa rin. Paano nagawa ng lalaking iyon? Aba, sino ba tong lalaking to? Napakagaling niyang maghagis. Tumingin ang isang estudyante sa likod ni Yehan at nagtanong ng naguguluhan. Parang yung bagong dating na si Yehan, may kalaban na si Jumeng. Nang bumalik si Yehan sa dormitoryo, gising pa rin ang tatlo ni Liu Jekshong, at masiglang naglalaro ng laro. Mukhang hindi matutulog ang tatlong lalaking ito hanggang alas 2 o alas 3 ng madaling araw. Pinanood ni Yehan silang maglaro. Matapos maglaro ng laro ng ilang sandali, wala na siyang gaanong interes, kaya bumalik siya sa silid upang mag-ensayo. Lumipas ang gabi na parang ganito, at 2 klase lang ang meron sila ngayon, isa sa umaga at isa sa hapon. Pumasok si Yehan sa umaga, at nakaupo pa rin siya sa iisang mesa kasama si Li Xinran, ang isa ay tahimik na nakikinig sa klase, at ang isa ay nagbibilang ng oras. Noong ikauna, matapos ang klase sa umaga, tinanggihan ni Yehan ang ideya ni Liu Mang na dalhin siya upang makita ang kanyang kapatid, hinanap niya si Xi Hanyan, at matapos kumain silang dalawa, dinala siya ni Yehan sa Tianlong Bodyguard Group.